Time, the new Filipino time, alas 7 na ng umaga. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mula sa Brigada National Headquarters, narito sina Weng de la Peña at June Mendoza. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Brigada News Headlines. Nabunyag na iba pa ang overpriced project sa Makati City. Bubusisiin na rin ang Senate Blue Ribbon Subcommittee. Pag-dismiss sa ibang kaso ng pamilya Binay, balak pabuksan. Samantala, survey result na mayorya ng mga Pinoy ayaw sa term extension laban kay Pangulong Aquino, okay umano sa Malacanang. General Alan Purisima umapela ng patas na pagbabalita sa media. Malacanang bukas sa posibleng early retirement ni General Alan Purisima. Bagyong papasok sa bansa mamayang hapon, walang direktang epekto sa kalupaan ayon sa Pag-asa. Samantala, Philippine Sports Commission magbibigay ng 1 milyong piso sa Pinoy gold medalist sa Asian Games. Showbiz industry naglulugsa sa pagpanaw ng veteranang komedyante na si Chapo Sit. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Magandang umaga mga kabrigada. Hatid ng Brigada News FM Philippines. Ang Brigada Balita Nationwide hatid rin ng Power Cells Herbal Capsule at ng Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Mula dito sa Brigada National Headquarters, kami ang inyong mga tagahatid balita, Brigada Weng de la Peña at Brigada June Mendoza. Araw ho ng Biyernes, Oktubre 3, 2014. Brigada Balita Nationwide. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Kinumpirma ngayon ni Commission on Audit Commissioner Heidi Mendoza ang mga kaso na overpricing sa ilang proyekto sa lungsod ng Makati. Sa pagpapatuloy ng ginagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Subcommittee, inihayag ni Mendoza na taong 2001 nang simulan nila ang ginawang pagbusisi sa mga financial records ng lungsod sa harap ng alegasyong may nawawalang pondo ng gobyerno. Sa ilalim ho ng administrasyon noon ng bilang alkalde ni Vice President Jejomar Binay. Partikular na sa kaso na yan na ibinurgan ng opisyal ang pagbili ng city government ng mga autoclaves sterilizers para sa ospital ng Makati na pumalo umano sa 1.449 million pesos ang presyo. Paliwanag ng State Auditor, binili umano ito ng Makati government sa halagang 10,339,500 pesos. Gayong may nabili umanong o nabibili umanong kalintulad na equipment naman ng COA sa halaga lamang na 55,000 pesos. Maliban dito, ibinunyag pa ng opisyal ang questionableng pagbili ng lungsod ng Makati ng cryosurgical unit sa halagang 9.9 million pesos. Gayong ang actual cost ni umano nito ay nasa 150,000 pesos lamang. Ibinulagan din ng opisyal na ang biniling regular hospital bed na pumalo sa 148,000 pesos ang bili ng isang kama, habang nasa 9,032 pesos lamang ito ang regular na presyo. New model 2007 technical hospital bed, 148,000 po ang presyo na pagkabili ng Makati. Ang amin pong nakuhang presyo ay 9,000 po lamang. Yan ang tinig ni Commission on Audit Commissioner Heidi Mendoza. Minaliit lamang ng kampo ni Vice President Jejomar Binay ang naging testimonya sa Senado ni Commission on Audit Commissioner Heidi Mendoza kaugnay sa sinasabing mga kaso ng katiwalian sa lungsod ng Makati. Sa isang kalatas binigyan din ni United Nationalist Alliance spokesperson Toby Chanco, may tuturing umanong irrelevant ang nasabing mga pahayag ni Mendoza dahil wala naman itong kaugnayan sa sentro ng investigasyon ng Makati City Hall Building 2. Ipaniliwanag pa ni Chanco na testimonya ni Mendoza ay base sa preliminary findings ng COA at ito umano ay binasura na ng korte. Sa katunayan umano taong 2011 nang mapawalang sala ng Office of the Ombudsman ang may bahay ni Binay sa kaso. Yung nabunyago na iba pang overpriced project sa Makati City, bubusisiin na rin ang Senate Blue Ribbon Subcommittee. Ang pag-dismiss sa ibang kaso ng pamilya Binay, balak pabuksan. Si Brigada Bong Kagape sa detalye. Brigada Bong, live, i-brigada mo! Brigada Live Report! Naniniwala ang Senate Blue Ribbon Subcommittee na marami pa mga anomalya at overpriced project ang dapat na maimbestigahan sa lungsod ng Makati.
sa ilalim ng panunungkulan ni dating Makati Mayor at ngayon ay Vice President Jejomar Binay. Sa panayan ng Brigada News FM nitong umaga kay Senador Trillanes, sinabi nito na may mga ghost employee pa umano sa lungsod at iba pang proyekto sa ilalim ng administrasyon ni Binay ang dapat na ring busisiin. Ito ay maliban pa sa mga naunang kumpirmasyon ni COA Commissioner Heidi Mendoza na siyang nanguna sa pagsagawa ng audit investigation noong 2001 hanggang 2002 na kanya namang inilahad sa pagdinig kahapon. Hindi rin anya basihan ang panindigan ng kampo ni Binay na una nang nabasura ang kaso ng iba pang miyembro ng pamilya nito sa Office of the Ombudsman kung saan nais na rin ng komite na mabuksan muli ang kaso gayong matibay naman umano ang mga ebidensya. Pakinggan natin si Senador Antonio Trillanes IV. Hinimay-himay ho yan ng ibang iba't iba pang mga gamit. Nakita natin kahapon. So lantara na talaga. At ito na nga, kita natin dito, hindi lang yan dyan. Dito ngayon sa mga building, dito sa Makati, talagang nasanay sila kasi nobody dared to question, diba, yung authority ng mga Binay. Para Balita Nationwide, Brigada Joffrey Bong Kagape, Brigada News. Brigada Balita Nationwide. Sir Chief PNP Controversy. Sir Chief PNP Controversy Update. Kasunod ng pagharap na sa media ni PNP Chief Director General Alan Purisima, dinamin rin nito na nai-stress na umano siya dahil sa mga isyong ibinabato laban sa kanya. Nakakaramdam na rin umano siya ng lungkot dahil sa mga isyong binabato rin sa kanya at kasabay niya na inamin ni Purisima sa tuwing pagising nito sa umaga nasa mga 100 mga text messages ang natatanggap niya at pawang nagpapaabot raw ng suporta. Kahit pa hindi niya kilala mga ito. Sa kabilahon niya, nanindigan pa rin ang general na hindi ito magbibitiw sa kanyang pwesto kasunod ng panawagan ng ilang mga kritiko na laban sa kanya. Dahil dito ay hindi nagpapaapekto naman si Purisima at tuloy-tuloy pa rin umano ang kanyang pagseserbisyo. Paminsan-minsan na-stress ka rin maski anong sabihin mo, but we keep focusing on performing our jobs. Tinigo ni Chief PNP Alan Purisima. Tayo ay live na napapakinggan sa Brigada News FM Cebu, Brigada News FM General Santos, Zamboanga City, Coronadal, Toledo City sa Cebu, Cotabato City, Puerto Princesa, Palawan, San Carlos City sa Negros Occidental, Cagayan de Oro, Calibo, Aklan at Daet, Camarines Norte. Samantala, pinatusadahan ni Philippine National Police Chief Director General Alan Purisima ang ilang miyembro ng media na anya'y pilit na paninira sa kanyang pangalan sa harap ng mga issue laban sa kanya at pag-question sa kanyang mga ari-arian. Ayon kay Purisima, mistula umunong pinagtutulungan siya ng ilang media personalities para siraan ang kanyang pangalan. Umalma rin ang general sa anyay tenacious and rabid allegation kaugnay sa sinasabing mga tagong yaman nito. Hindi po siya mansion, ordinaryong bahay lang po na siyang pina-improve namin paunti-unti over the years. Ang tinig pa rin ni PNP Chief Director General Alan Purisima. Samantala, ang Malacanang ay bukas sa posibleng early retirement ni General Alan Purisima. Si Brigada Leo Navarro maligtem sa detalye. Live, Brigada Leo, i-Brigada mo! Brigada Live! Handang igalang ng Malacanang anuman ang gawing hakbang ni PNP Chief General Alan Purisima sa gitna ng mga kontrobersiyang ibinabato sa kanya kaugnay sa kanyang mga umano'y questionabling yaman. Ang pahayag ay ginawa ni Presidential Communications Secretary Sonny Coloma bilang tugon naman sa hamon ni Senator Serge Osmeña na kung hindi magli-leave of absence si Purisima habang iniimbestigahan ang mga anomalya or aligasyon sa kanya, ay mas mabuting mag-file na lamang ito ng early retirement. Sinabi ni Coloma na hindi na nila masasaklawan ang desisyon ni Purisima at sa halip ay nasa pagpapasya nito kung papatulan o kung paanong tugunan ang mga batikos at hamon sa kanya. Una na kasing inihayag ni Senator Osmeña na parang nahihirapan si Pangulong Noynoy Aquino na alisin sa pwesto si Purisima kaya mag-file na lamang ito ng early retirement. Mula sa Malacanang para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Maligtem, Brigada News. Brigada Balita Nationwide. Welcome umano para sa Malacanang ang resulta ng bagong Pulse Asia Survey kamakailan na nagsasabing mayorya sa mga Pilipino o sa bilang ng mga Pilipinoy ay kontra sa panukalang amyendahan ng saligang batas at palawigin pa ang termino ng Pangulong Noynoy Aquino. Sa isang pahayag, sinabi ni Presidential Communications Secretary Sonny Coloma,
Sa katunayan naman hindi na sila na sorpresa sa resulta ng survey. Binigyan din pa ng kalihim na patuloy umanong pakikinggan ng Pangulo ang boses ng kanilang mga boss sa layuning may pagpatuloy ang mga nasimulang reforma ng kanyang administrasyon. Dagdag pa ni Coloma, ang mga kagayang survey ng Pulse siyang isa sa mga sukatan ng Pangulo para makuha ang damdamin ng mga kababayan. Samantala, inaabangan na ngayong araw ang magiging laban ng Pinoy boxer na si Charlie Suarez matapos talunin sa men's lightweight division ang Jordanian na kalaban sa nagpapatuloy na Asian Games semi-final match sa Incheon, South Korea. Si Suarez ang tanging pag-asa ng Pilipinas na makakuha ng gintong medalya. Ito ay matapos na hanggang bronze medal lamang ang naabot ng 3 Pinoy boxers sa kanilang weight division sa pamamagitan ni Wilfredo Lopez, Mario Fernandez at Mark Anthony Bariga. Kaugnay sa naturang balita, alamin natin ang kaganapan mula dyan sa Philippine Sports Commission. Brigada Sandy Madarcos, i-brigada mo! Brigada Live! Pagkakaluman ng 1 million cash incentives ang BMX rider na si Daniel Patrick Kalawag matapos na makakuha ng gintong medalya sa isinasagawang Asian Games sa South Korea. Dumating sa bansa kagabi si Daniel Patrick kasama ang iba pang mga atleta na nakakuha din ng silver bronze medal at ayon kay PSA Officer in Charge Buddy Antrada, ibibigay kagad kay Kalawag ang 1 bilyong insentibo base sa isinasaad sa RA 9064 o ang batas para sa pagbibigay ng insentibo sa mga atleta at Filipino coaches na mga pagbibigay ng karangalan sa bansa. Matatandaan na binasag ng katahimikan sa gold standing para sa Pilipinas matapos na talunin ang mahigpit na katunggalin ito na si Mizuhiro Sampi ng Japan at ipasok ang bandila ng Pilipinas para sa gold medal tally. Samantalo, ayon kay Antrada, bagamat marami sa mga miyembro ng Team Philippines ang hindi pinalad, pero mayroon pa rin ilang inaantabayanan na inaasang makakadagdag ng medalya para sa Pilipinas. Ang Pilipinas mayroong isang gold, 2 silver, 9 bronze at rank 22 sa 45 na bansang kalahok sa torneo. Naunguna pa rin ang China, Korea at Japan. Para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Sandy Batarcos, Brigada News. Brigada Balita Nationwide. Samantala, sa larangan ng showbiz, nagluluksa ang showbiz industry ngayon sa pagpanaw ng veteranang komedyante na si Tia Pusit. Nagpapasalamat ngayon ang pamilya ni Mirna Villanueva sa tunay na buhay o sa kilala natin sa Tia Pusit, ang isa sa mga komedyante sa suporta at pagpapabuto ng pakikiramay mula sa showbiz industry at maging sa mga tagahanga nito. Alas 11:30 kagabi, pumanaw ang batikang komedyante habang ito ay nasa Philippine Heart Center sa Quezon City na tumagal ng halos 1 buwan para sa kanyang surgery dahil sa aortic aneurysm at kidney failure na dumaan din sa operasyon. Wala pang schedule ang pamilya sa funeral arrangements ng kanyang labi. Una nang nagtulong-tulong ang mga kaibigan ni Tia Pusit para makalikom ng pondo para sa pagpapagamot nito. Napagalaman na kilala si Tia Pusit sa kanyang comedic roles at pagpapatawa. Umabot na hanggang 3 dekada yun. Pinakahuling role na ginampanan ng komedyante ay ang teleseryeng Ikaw Lamang kasama ang mga aktor na sina Coco Martin, Kim Chu, Casey Concepcion at si Dennis Padilla. Brigada Balita Nationwide. Sa panghuling balita ng ating Brigada Balita Nationwide, all set na ang seguridad ng Philippine National Police para sa pagsisimula ng bar examination sa Linggo, Oktubre 5 sa University of Santo Tomas sa lungsod ng Maynila. Kaugnay nito para matiyak ang kaligtasan ng nasa 6,000 mga examinees at mga motorista, magpapatupad umano ng no parking zone sa mga kinaukulan sa mga kalsada sa palibot ng universidad. Una nang pinagutos ng Supreme Court sa mga bar examinees ang paggamit na lamang ng mga transparent o yung mga see-through na mga bags at iba pang containers sa gagawing pasulit ngayong buwan. Sa pinalabas na bar bulletin, nilinaw ng kataas-tasang hukuman na nasabing hakbang ay para umano mapabilis ang ipapatupad ng security inspection sa pagpasok sa UST. Ang bar exam, mga kabrigada, ay gaganapin sa buong 4 na linggo ng buwan ng Oktubre. Brigada Balita. Naging live tayo mga kabrigada sa Brigada News FM Cebu 93.1, sa Brigada News FM General Santos 89.5 at sa Brigada News FM Zamboanga 93.1 at Brigada News FM Coronadal 95.7. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, live mula dito sa Brigada National Headquarters. Yan ang unang bahagi pa lamang ng ating naging pagbabalita. Tuloy lamang ang pakikinig ninyo sa Brigada News FM para sa iba pang mga importanteng balita sa inyong mga lugar ngayong umaga. Para sa Brigada Balita Nationwide, hatid ng Power Cells at ng Drive Max. Ito po ang inyong mga kabrigada Weng de la Peña at Brigada June Mendoza. Maraming salamat at Buenos Dias, Pilipinas. Buenos Dias, Brigada! Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita.
Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada National Headquarters. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit.